She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Pero nasira na yun, so diretso yun sa bunganga natin. Kanin na, may ulam ka pa. And now we come to the thrilling final as a double reveal. Hello mga kumari, good morning sa inyong lahat. Ito yung isang request, aking mga subscribers ang nag-request nito. Napakatagal niya itong request pero sorry na ngayon ko lang nagawa. So gagawa tayo ng isang recipe na siguradong magugustuhan nyo. Ito ang arroz valenciana. Ang arroz valenciana ay inihahanda ito sa pagkainan natin pag may mga okasyon. Pero ngayon walang okasyon pero gagawin ko ito para sa inyo. Ito ay aking version sa aking arroz valenciana. Let's start. Ito ang mga ingredients sa ating gagawin na arroz valenciana. Gagamit tayo ng 2 cups na malagkit na bigas and 1 cup na bigas. Yung bigas talaga niluluto natin. Ito naman nating mga sangkap. Gagamit tayo ng 1/2 kilo na manok. Almost 1/4 ito na atay. Gagamit tayo ng green peas, turmeric powder, asin na pangpalasa, paminta na durog, seasoning, isang carrots, kalahati ng garlic. Kailangan din natin ng konting oil. Putlong na hotdog, 2 boiled egg, gagamit tayo ng broth cubes, isang sibuyas, 2 bell pepper, lalagyan natin siya ng siling haba para medyo mahalang-halang ng konti. At syempre gagamit tayo ng gata ng nyog. So let's start mga kamamsi, napakarami ng pangsahog natin pero alam kong kaya nyo yan kasi ito ay inihahanda talaga sa isang hapagkainan lalo-lalo na pag may okasyon. So, let's start mga kamamsi. Gagatayin muna natin ito para kumuha tayo ng kakanggata. So, ito yung kakanggata. So, ito naman yung pangalawang gata. Salain na po natin yung pangalawang gata. Set aside natin muna itong dalawang ito kasi mag-i-slice tayo. Pagsamahin na natin yung 2 cup ng malagkit at 1 cup ng bigas. So, saka natin halu-haluin. Hugasan muna natin ito. Tapos, patitilian natin. Ayan. Para natanggal na natin yung pinakatubig niya, lalagay natin yung turmeric powder. Nilagyan ko siya ng 1 teaspoon na turmeric powder. Pero once na hindi pa siya masyadong yellow, dadagdagan natin siya. So, lagyan na rin natin siya ng asin. Lagyan natin siya ng 2 teaspoon na asin. Then, i-mix natin. So, nakikita nyo, hindi pa masyadong yellow siya. Dagdagan natin siya ng 1 teaspoon pa. Ayan. So, 2 teaspoon na turmeric powder ang nilagay natin. Set aside nyo na. Then, mag-i-slice na tayo ng mga ingredients niya. Slicein natin yung atay. Itong manok na ito yung pitso. Tinanggal ko yung buto niya. So, slicein na natin siya into cubes. Huwag masyadong maliliit kasi hindi na makikita yung karne na nilagay nyo. So, slicein natin siya ng pabilog. Huwag man masyadong manipis. Sunod na natin yung ating bawang. Saka natin tagtarin. Ito, wag natin itong pinuhin. Ganyan lang siya. Para pang design lang natin ito sa ating arroz valenciana. Slice natin ito. Ganyan din siya. Wag natin pinuhin. Ito, pinuhin natin ang ating sibuyas. Then, slice natin yung carrots. Ito naman, kumari, prepare na lahat yung ating mga ingredients. So, magluluto na tayo ng arroz valenciana. Buksan na natin ang ating stove. Lagyan na natin ng konting oil. Lagyan natin yung bawang. Gisa-gisa natin ng konti. Lagyan natin yung sibuyas. Ay, nahulog yung bell pepper. Carrot. Bagiin natin. Gisa-gisa natin. Lagyan natin yung manok. Para malasang-malasa yung ating arroz valenciana. Then, saute natin. Lagyan natin yung paminta. 1 spoon na paminta. Lagyan natin ng asin.
lagay natin yung seasoning na konti. Pinch of seasoning lang. Then, haluin natin. Bango. Takpan natin. Nasapin na natin yan. Ilagay na natin yung ating atay ng manok. Ilagay na rin natin yung ating bell pepper, guisantes or green peas. Ilagay na rin natin itong ating broth cubes, then ang ating carrots, ang ating siling haba, and ang ating hotdog. Yung iba ginagamit niya Chinese chorizo, pero wala ako nun. So, kung anong available, yun na lang ang ginamit ko. So, see to it na madudurog nyo yung cubes na ilalagay nyo. Ayan. So, okay na yan mga kamamsi. Natin yung ating rice and then 1 cup na bigas. Pagsama-samahin natin mabuti. Tapos, iganyan natin yan. So, ilagay na natin ang kakanggata. 3 cups yung bigas natin, kaya kailangan 4 cups yung ilalagay natin na gata. So, nalagay na natin yung kakanggata natin. Ito yung pangalawang gata, ilalagay ko na rin. 2, 3, 4 cups lahat na gata ang nailagay ko. Yung kakanggata at saka yung pangalawang gata, pinagsama ko na. So, 4 cups lahat. Then, haluin nyo. Kasi sasaing natin ito, na ganyan na yan. Takpan natin. Kapag ganitong kumukulo na, bubuksan nyo kasi kailangan nyo siyang tikman. Haluin nyo, isang halo lang, ganyan lang na halo, kasi huwag nyo halu-haluin para hindi malutak. So, titikman natin. Sarap. So, ganito na siya, sinasaing na natin. Tamang-tama yung lasa niya, tatakpan na natin yan. So, babalikan natin yan pagkain-in ng ating arroz valenciana. So, kapag kumukulo na ganyan, naka-high heat yan, di ba? Kapag kumukulo na yan, pahihinain nyo na lang ang apoy. Nasa medium heat lang para hindi masunog yung ating niluluto na sinaing. So, lagyan natin sa medium. So, ganyan lang kahina yung apoy natin. Ang sarap niya, promise. So, balikan natin mamaya pagkain-in ng ating niluluto. So, ayan mga kamamsi, malapit nang matuyuan yung ating arroz valenciana. So, once na ganyan na yung nakikita nyo, malapit na siyang matuyuan, i-low heat nyo yung inyong apoy. Low heat na siya para alala yung luto ng ating kanin. So, ang gagawin nyo, if ever na wala kayong dahon, okay lang. Masarap siya kapag may dahon. So, pagkatapos nyan, nasa low heat yan, then takpan na natin, then babalikan natin siya pagkain-in na talaga ng ating arroz valenciana. Check na natin. So, nakita niyo mga kamamsi, malapit na siyang umin-in. So, that is the time na haluin natin. Para hindi maiwasan yung pagkadikit niya. And then, kapag hinahalo niya na ganito, yan na siya sa pinakamaliit lang. Ayan o, ganyan lang. Maliit lang na apoy. Haluin niyo para wala din yung dikit niya sa ilalim. Haluin siyang mabuti. So, takpan natin. Para lang kayo nagsasaing ng kanin. Check na natin mga kamamsi kung in na ang ating arroz caldo. Arroz valenciana. Ayan na mga kamamsi, lutong-luto na, in na yung ating arroz valenciana. So, tatanggalin nyo na yung dahon ng bango. So, eto na mga kamamsi, ayan, ang napakaganda ng pagkakaluto ng ating arroz valenciana. Sasalin natin dito sa ating lalagyan. At alam nyo mga kamamsi, pwede nyo tong pang negosyo recipe. Ilalagay nyo lang to dito sa isang lalagyan. RO 250 ang size nito. Lalagyan nyo ito, din tatakpan nyo lang, pwede nyo pang negosyo recipe. So, ganyan lang siya mga kamamsi. Lagyan nyo yan dito, and then isi-serve nyo na. Depende sa kapital ninyo kung gaano kalaki yung capital. Siyempre, ikukwentahin nyo to kung magkano nyo rin ibebenta. So, isalin na natin. Pwede rin itong panghandaan, pwedeng pang negosyo. So, ayan, maglalagay naman tayo ng panghandaan. So, ayan. So, optional ito mga kamamsi kung isa lang. Para sa akin, okay na to mga kamamsi na tigpi 50 pesos or 40 pesos. Kasi may ulam na to, kanin na, may ulam ka pa. So, slice natin yung ating boiled egg. Mainit pa. Ay.
Dahan-dahan lang para hindi masira. Pero nasira na yon, so diretso yun sa bunganga natin. So, i-design natin yan dito para maganda. Eto na mga kamamsi, tapos na nating maluto ang ating arroz valenciana. Ito ay isang request sa akin ng isa sa aking mga subscribers. Tikman na natin, nabos na yung mga kamamsi. Sarap na. Ito, isusulat ko sa description box yung mga details. I-follow nyo, napakasarap niya. Shout out to Bib Quinto. Please help Bib Quinto. Thank you. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel and tap the bell for more updates.